Ang DepEd ang may pinakamalaking alokasyon sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Higit 700 bilyong piso o 13% ng budget mapupunta sa ahensya sa ilalim ng panukalang budget for 2027. Pero nakatuon ba ito sa mga pangangailangan ng mga guro at paano matutugunan ng pondong ito ang mga problemang hinaharap nila? Okay, ngayong papasok na National Teachers Month, alamin natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman ano ang pinakamalaking problemang kinakaharap ng mga guro at paano ito matutugunan ng gobyerno. Micah Villanueva, pinakamamigat para sa mga guro ang sobrang daming trabaho. Sana dagdagan ng staff para makapag-focus sila sa pagtuturo sa estudyante. Sabi ni Giro Manaloto, dapat gamitin ang budget sa dagdag na classrooms. Napaka-packed ng mga public schools. Sa Mira Alcantara, hindi biro ang trabaho ng teacher. Pero marami pa rin gastos na sila mismo ang sumasagot. Dapat sapat ang school supplies sa teaching materials na ibinibigay ng gobyerno. Sabi naman ni Enzo Valderrama, malaking problema ang dami ng estudyante sa isang classroom. Kahit gaano kasipag ang teacher, mahirap tutukan lahat kung sobrang dami ng mga bata. Daniela Monteverde, kailangan ng mas maayos na working conditions at gamit. Kadalasan yung mga guro ang sumasagot ng school supplies. Okay. So ngayong pag-uusapan na natin ito. Eto, kausap po natin ang eksperto talaga sa mga pangangailangan ng ating mga guro. Alliance of Concerned Teachers Chairperson, Ruby Bernardo. Magandang umaga po sa inyo, Teacher Ruby. Welcome to Memo. Good morning, Ma'am Corina, Sir Willard, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga teachers natin. Happy Teachers Month in Happy advance. Teachers Month! Papasok na! Ang tanong, happy ba kayo? Parang hindi. Okay, so ma'am, sa 2027 budget, syempre pinagmamalaki ng administrasyon na pinakamalaki pa rin ang ibinibigay nila na bahagi ng pondong ito para sa DepEd. Pero nabawasan from last year, tama ba? Yes, ma'am, nabawasan Yes. po. Nabawasan from last year dahil nadagdagan ang DPWH bang nadagdagan, Willard? Humihingi pa ng Humihirit pa. dagdag na 100 billion Oo. si Sec Vince. Dahil No? binalik yung mga flood control projects. Oo. So, Ma'am Ruby, nabawasan ito by how much? From 4%, naging 3.9% po tayo sa DepEd. Malaking bagay din yon kasi sa 4% ang dami pa rin kulang. O yan din ba ay nabubulsa? Question, saan ba napupunta talaga yung pinakamalaking bahagi ng pondo ng DepEd like from yung itong nakaraang taon? Historic sana yung budget natin for 2026, 4.4% of our GDP. Kaya nga lang, sabi nga rin ng mga teachers, hindi namin ito naramdaman kasi yung mga pinaka-importanting items natin for budget sana, halimbawa classroom, teaching and education personnel, teaching materials, hindi naman po talaga napunan dahil doon sa historic din na kapabayaan doon sa kulang na ating mga pangangailangan sa eskwela. Actually, kahit po, Ma'am Corina, yung salary at saka benefits ng teachers natin, hindi rin talaga napunan nung historic budget natin na ito. Tapos ngayon, for 2027, nabawasan from 1 trillion, 947 billion, bumaba na kaunti, 3.9% po of our GDP na. Okay, so kung hindi natugunan ng historic budget itong nakaraang taon for DepEd, saan po napunta? Ang sinasabi po kasi natin, dapat sana mapunan yung ating 166,000 na classroom. Kaya lang, Purina, ngayon, ang target lang ng DepEd, 700 classrooms. Napakarami po nating kulang. Doon sa ating kulang na classroom, 51,000 dyan ay talagang dilapidated na, hindi naaabot for 2028. Ibig sabihin, worse talaga yung mangyayari sa atin for the next years. Kasi ang magiging epekto niyan, siksikan na naman yung classroom, hindi matututo yung bata. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ventilation, yung electrification. Kasi alam niyo po, 1,500 schools ngayon ay walang kuryente. So ibig sabihin,
mga bata po natin nagtitiis doon sa mainit at bukod pa nga doon ay siksikan na classroom. At ngayon din, magsusumbong na ako sa ating mga kababayan, no? Halos wala pa tayong textbook talaga sa mga eskwela natin. Kaya yun po nakakapagtaka na yung mga bata natin ay hirap din talagang bumasa, matuto. At kaming mga teachers, doble effort po talaga kami para matuto yung mga estudyante namin. So, okay. Babalik po ako sa aking tanong bago tayo tumalakay sa iba. Ano? So, wala po bang nagbabantay ng pinaglalaanan talaga nitong halimbawa, itong nakaraang 1 trillion, kung kulang pa rin, saan nga po napupunta? You mean it is just enough for status quo? Eh sabi nga po ninyo, nagkukulang pa rin eh. So, saan po napupunta yon? As last year, bunch of our budget ay nandoon pa rin doon sa mga personal services. At dahil nga talaga patong-patong yung kakulangan natin, hindi pa rin talaga siya sapat, no? Kasi ang sinasabi nga po on standard, dapat at least 6% of our gross domestic product. 4.4% is not enough po talaga, no? Okay. At sa ngayon, for 2027, Ma'am Corina, ang malaking budget talaga, pinag-uusapan niyo po kanina yung for our local government funds, no? At kasama po dyan yung ating mga infrastructure project through DPWH, infrastructure project including flood control at iba pa po, no? At syempre yung iba pang mga bunch of budget natin na pupunta dun sa utang panlabas, militarization. Pero dito po, sa DepEd supposed to be, ay marami pong mga items yung kinaltas. Halimbawa po, ang isa po sa nakikita namin talaga ay yung dito po sa ating classroom construction na importante lalo po ngayon na tag-ulan, tapos hindi nga po natututo yung ating mga estudyante dahil dun sa krisis. Di ba, Willard, kwento ko nga sa'yo kanina, may nakausap po ako na public school teacher sa Quezon. Sabi nga po niya, ang isang classroom, yung classroom po nila, hinahati nila, nilalagyan lang nila ng plywood para yung isang classroom maging dalawa. Kaya siksikan yung napakaraming estudyante na 40 bawat class, walang ventilation, walang ventilador. Sabi ko, paano matututo ang mga bata? Kaya pala low comprehension. Dehydrated ang mga utak dahil sobrang init. Wala nga rin daw po silang materyales. Kaya wala rin kuryente. So saan ang wifi? Wala rin pong mga wifi. Maliban sa entry level, 23,000 pa rin ang sweldo. Tama po ba yon sa maraming probinsya? Tamang-tama po yun, Ma'am Corina, no? Yan yung danas ng mga teachers natin kahit siguro sa ibang panig pa ng bansa, no? Maliit po yung sahod, baon po sa utang yung mga teachers natin, pero alam niyo po ang pinagkakautangan ko minsan, yung ginagamit pa doon sa eskwela. Halimbawa nga po yung wifi na sinasabi ninyo, laptop, kahit yung simpleng pagbili ng kanilang reference material o mga libro, gastos po yun ng mga teachers natin. Tapos marami din po talaga nagkukumpuni rin ng kanilang mga sariling classroom. Ang kwento nga po ng maraming mga teachers, pag nagkukwentuhan kami, ang sinasabi nila, mas maganda pa yung kanilang classroom kesa dun sa kanilang sariling bahay. Kasi pag nagbibrigada eskwela po, ay sila pa yung nagpapa-tiles, nagpapa-semento, nagpapaayos ng bubong no, ng kanilang mga classroom na mas maganda pa nga dun sa kanilang mga bahay. At bukod po dun, binanggit nyo na po kanina, yung talaga, yung suporta po talaga sa amin, lalo na po doon sa mga pangangailangan namin sa mismong pagtuturo. At the same time, yung kapos na kapos yung sahod. Kaya marami sa mga teachers natin talagang bumibitaw, no? Ibig kong sabihin, ng ibang bansa na lang o kaya naghahanap na lang ng ibang trabaho. Teacher Ruby, I wonder, itong mga inaabono nyo po ay nare-reimburse pa ho ba ninyo eventually? Naku, hindi na po. Talagang yan, thank you na lang yan sa mga teachers natin. Kaya nga sinasabi ko rin si Willard, yung mga teachers natin, Filipino teachers, pinaka-passionate at mapagmahal talaga yan. Kasi knowing yung ating kalagayan dito, kumpara po talaga dun sa mga karatig nating bansa, hindi na natin banggitin yung mga first world nation. Doon na lang tayo sa Indonesia, Thailand, Vietnam. Malayong-malayo na po yung ating sahod at kalagayan. Kasi doon po, pumapatak na 80 to 100,000 yung sahod. Dito po sa Pilipinas, tama po yung binanggit ni Ma'am Corina. Yun na iuwi na lang namin. Pag walang utang, malinis, almost 23,000 po. Kasi ang entry level po ngayon ay 31,000. Bago na porma itong 2027 proposed budget, Teacher Ruby, nakonsulta ho ba kayo ng DepEd o kahit man lang ibang mga teachers groups para mabuo itong proposed budget?
Well, dapat nga po gano'n 'no, nagkakaroon talaga ng consultation among our stakeholders, lalo na po yung mga teachers natin. Pero hindi po ganyan yung nangyayari 'no. Talagang dun sa proposal po ng ating Department of Education, kahit even before po hindi talaga nakokonsulta yung ating mga teachers. Importante sana 'to kasi sa nakita po namin, nasilip po namin 'no, yung National Expenditure Program natin, yung mga importanteng mga items po talaga ay bawas 'no. Ang inaabangan po namin unang-una talaga ay yung papaano ba mapapagaan yung aming trabaho kasi hindi lang po pagtuturo yung ginagawa kundi yung iba pang mga admin tasks, pagpupurga 'no, pagiging guidance counselor kasi nga kulang o kaya naman registrar, pagiging clerk at marami pang mga paperworks. Maiibsan sana yun kung maraming mga plantilla items na i-create for our education personnel, yung mga non-teaching personnel natin. Kaso kulang na kulang kahit po yung ating mga teaching personnel. Kaya po meron tayong lumalampas na sa 50 students ngayon. Ang pinaka-worst na nakita natin, yung isang eskwelahan po dyan sa Cavite, 90 students. Can you imagine? In Paano one naman yan classroom. matatandaan ng... Oo po, hindi po namin matandaan yung pangalan pagka ganyang kadami. Grabe. Ibang klase. Oo. So, nagtataka pa ba tayo kung bakit mababa ang comprehension problems ng ating mga kabataan? Sabi nga nila, yun daw muna ang unahin. Oo. Pero bago mo mauuna yun, ayusin mo lahat ng Kondisyon ng kondisyon classroom, sa pag-aaral. pagtuturo, Oo. di ba? O nagtataka pa tayo, nagkakaroon ng school shooting. Kulang na kulang ang guidance counselor. Kayo po ba may guidance counselor sa inyong eskwelahan? Ako, wala po. Wala, Ma'am oo. Corina, 1:14,000. Ganyan ang ratio ngayon ng ating guidance Grabe. counselor to students. Kaya sinasabi rin po namin, ito talaga yung dapat pagtuunan ng pansin. Kung gusto nating maugat ano yung pinanggagalingan, bakit ganito na yung inabot ng ating mga kabataan. Kasi kahit po sa bahagi namin, dahil nga po merong child protection policy at bahagi po yung teacher-student discipline nitong batas na ito, nalilimitahan po yung aming pagkakataon para madisiplina yung ating mga estudyante. Kasi minsan po pag mataasan namin ang boses, ay po pwede na kaming makasuhan ng verbal abuse at nangyayari po yan sa maraming mga instances. Maraming kaso ng mga teachers nandoon sa RA 7016 or Child Abuse Law na gusto nga po namin na i-review at magkaroon din ng Teachers Protection Act para po magkaroon po talaga ng fully, kumbaga pag-execute namin ng aming in loco parentis. Kasi bilang pangalawang magulang, dapat nagdidisiplina din po kami sa aming mga estudyante. Kaya lang, lilimitahan nga po dahil sa batas na ito. Nako, ang hirap naman po niyan. Paano po yun? So, do you still have an opportunity to present your problems or to present suggestions about how to use the funding? Dahil pinag-uusapan pa lang naman ngayon, ano po yung mga pondo. So, meron po ba kayong boses? Sino po ang kakausapin ninyo para at least kung yun na talaga ang nakaatang sa inyo, ay ma-distribute naman ito ng tama ayon sa inyong pangangailangan? Yan, Ma'am Corina, nagpasa po kami ng aming position paper sa Kongreso, lalo po doon sa ating mga komite no, na in charge po dito sa 2027 budget. Sa September 7 po, didinggin yung budget ng DepEd for 2027 at yung mga teachers po natin ay maglalobby sa mismong loob ng Kongreso po. Yan po yung aming gagawin sa September 7. Thousands of teachers po ay pupunta sa loob ng Kongreso para po ipanawagan din sa ating mga legislators na dapat pong unahin yung sektor ng edukasyon bilang pangunahing serbisyo na kailangan din ng ating mga kabataan. Kasi worsening po talaga yung kalagayan natin in terms of learning crisis. Talagang kailangan natin urgently address ito at malaking bagay yung maglaan ng sapat na pondo para po sa ating mga kabataan. Okay, so paano po sa palagay ninyo dapat ang prioritization? Ano po ang una dapat na tugunan? Yung dami ba ng classrooms, teaching materials ba, pagtaas ba ng sahod ng mga guro? Alam ko lahat yan kailangan ninyo, ano? Pero ano po yung ipa-prioritize? Well, kami unang-una po talaga, yung usapin po talaga ng salary and benefits ng teachers. Kasi at the heart of education, mga teachers talaga natin na pag-iwanan na eh. Nasa unahan po kami nung, kumbaga, laban natin para maibsan no, yung ating krisis sa edukasyon. Kaya dapat number one talaga na priority yung welfare ng teacher. Pangalawa po, yung classroom po talaga kasi
marami po sa mga classroom talaga natin. Tama po kayo, yung pader ay plywood. Minsan nga po halos ano na lang, no, nilalagyan na lang ng isang walking na blackboard, pero nagkakarinigan po sa pagtuturo. Hindi po yun sapat para doon sa pagkatuto ng mga bata. Classroom, textbook, at syempre yung ating pagdadagdag ng mga personnel sa school. At syempre, gusto rin talaga natin ng support dun sa mga bata. Halimbawa po, yung school feeding program, nakita po namin for 2027 budget ay napakaliit po. 25 pesos ang inilalaan po na budget ng gobyerno para sa school feeding program, pero iba pa yung mga kailangan dyan, no? Kumbaga parang sa huling hearing, 22 pesos na lang yung nailalaan din sa mga bata na hindi po sapat. Pero kinaltasan pa ito ngayon for 2027. Nakikita po namin ang problema po talaga kaya hindi makapasok ang bata kasi gutom. Mahirap po talaga sa buhay kaya hindi rin matututo pagka gutom. Kaya isa rin po to sa mga tututukan natin, yung school feeding program din po natin. Wow, ang dami nilang kailangan. Nung nabanggit ni Teacher Ruby na taasan sana ang sahod nila, naisip ko at naalala ko, di ba required din ng mga public school teachers mag-file ng SALN, Teacher Ruby? Ay opo, taon-taon Oo. po nagpa-file po kami ng aming SALN. Madalas nga po ang sinasabi ng teachers, naku, negative na tayo kasi mas Naku. malaki pa yung utang kaysa sa Oo. meron tayo. Dapat itabi yung SALN nila sa SALN ng mga congressman at senador. Hindi pa nga fully declared, no? Yung SALN nila para ma-visualize ng tao kung gaano kababa yung kanilang kinikita. I wonder, why do they require them for a SALN? As a public official kasi an employee. Ganon, lahat ba Requirement, ng lahat. empleyado Oo. kailangan talaga? Ganon po ba yon, Ma'am Ruby? Lahat po ng mga empleyado ng gobyerno kailangan mag-SALN? Opo, from rank Oh. and file, lahat po talaga magpapasa po. Sige. So, hihingi po kami sa inyo ng sample SALN, ng isang public school teacher. So, yan po ang ating, di ba? Maganda yun, Para hindi kasi ma-visualize nalalaman natin. ng tao yun. Oo. So, ito po, sa panahon po ng AI at digital learning, kailangan po bang talagang limitahan sa palagay po ninyo ang access ng mga bata dito po sa social media? Opo, kami po ang sinasabi po namin, ngayon po may existing DepEd order na nagbabawal po sa mga estudyante, kahit po sa mga teachers na gumamit po ng social media, ng gadget actually sa school, no? Dahil nga dito sa recent incident on bullying at saka ito pong mga violent related na mga cases natin, no? Pero tingin din po natin, importante rin talaga yung limitation din dun sa ating mga estudyante kasi iba talaga yung yung bilis ng access ngayon sa technology at saka syempre sa social media, ever-changing, napakaraming mga information na hindi natin nasasala kung dapat ba nilang makita, mapanood, o malaman sa kanilang appropriate age, no? Kaya tingin din natin, importante din po itong tignan. Pero kung sa usapin po ng AI, hindi pa ganun talaga kamalinaw, no? Papaano ba natin ito masusupervise at papaano din talaga makokontrol sa loob ng mga paaralan kasi hindi mo na talaga matukoy AI ba to o totoo ba tong ginawa ng bata. Halimbawa, pag meron kaming mga activity na pinagawa. Good luck po sa September 7. Makikibalita po kami sa inyo. Sana mapakinggan po kayo ng mga congressman sa budgeting. Maraming salamat po sa inyong oras. Teacher Ruby Bernardo, Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Thank you Maraming po. salamat po. Opo, ngayong nalinawan po tayo ng kaunti pa sa isyong ito. Ano naman ang comment ng taong bayan? Ano ang pinakamalaking problemang kinakaharap ng mga guro? At paano matutugunan? Ang sabi nila? Ang pinaka-problema sa mga public schools ay yung supply ng mga materials na dumadating sa mga teachers sa public schools. Siyempre, para matugunan yun, huwag nila korapin yung budget. Kawalan ng sapat na benepisyo, no, at kawalan ng budget para sa sapat na classroom at sapat na pasilidad para mas maging maayos ang kanilang pagtuturo sa mga estudyanteng kagaya ko. Kaya naniniwala ako na ang bawat isang gurong nagtatrabaho sa mga publikong paaralan, lalong-lalo na sa state university, ay dapat madagdagan ng kanilang mga sahod. Parang wala ng respect yung mga bata, even to their teachers, sa kanilang kapwa students, na malaki pong impact ito sa mga kabataan. Kasi meron po akong mga kakilala na bully sa school, wala nang gana mag-aral. Underpaid, mababa yung sahod. So,
I think yung way para maano is taasan yung sahod nila tapos mas damihan pa yung benefits. Kaya sabi ko, walang dinulot ng maganda. Grabe. Totoo yan ha, yung Oo. bullying. And you were telling me, may mga teacher na nabubuli. Meron. Social media yan eh. Oo, nakikita nila, napapanood nila sa social media yung mga bad examples kasi at kinokopya nila. Oo, pero well, for another day, may magandang balita naman tungkol dyan. Oo. Yung sa social media at ang kabataan.